Bisperas ng undas nang mapadpad si Liza sa gitna ng masukal na gubat, hinahanap ang shortcut pauwi. Sa dilim, napansin niyang tila may mga matang nakamasid mula sa mga anino ng puno. Sa gitna ng mga ugat at damo, may lumang dambana. Wasak ang mga rebulto, natatakpan ng makapal na lumot at mga palumpong. Lumapit siya, naakit ng kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Napansin niya ang mga kandilang hindi nauupos at mga alay na bulok na pero sariwa pa rin ang amoy ng dugo. Biglang nag-iba ang hangin, may mga bulong na gumapang sa kanyang likuran, parang mga tinig na nagmumula sa lupa. Isinulat niya ang pangalan niya sa alikabok ng altar, parang hinihimok ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Nang tumalikod siya, hindi na siya makaalis, parang may mga ugat na humawak sa mga paa niya, hinihila pababa. Sa gilid ng mata, may aninong gumapang mula sa likod ng dambana, mahaba ang mga daliri, itim ang mga mata, nakangiti ng malupit. "Salamat sa pagbisita," bulong ng nilalang, sabay nilamon ng mga ugat at lupa si Liza. Sa sumunod na araw, may bagong pangalan sa altar at muling sumiko ang malamig na hangin. Ang dambana ay muling naghintay ng panibagong bisita, habang ang mga bulong ay nagpatuloy sa dilim, naghahanap ng susunod na kaluluwa.